Alam mo ba kung sino talaga ang bumubuhay sa isang bansa? Hindi ang mga politiko, hindi ang mga negosyante, kundi ang mga manggagawa. Ang mga araw-araw na pumapasok kahit pagod, kahit maulan, kahit gutom. Pero sa bansang ito, tila ba sila rin ang pinakapinabayaan? Ito ang bansang walang pake sa mga manggagawa. Welcome to the Philippines. Sa papel, maganda pakinggan ang mga batas. Mayroon tayong Labor Code of the Philippines o Presidential Decree Number 442 na nagsasabing may karapatan ng manggagawa sa unyon, benepisyo at makatarungang sahod. Pero sa tunay na buhay, iba ang kwento. Ayon sa International Trade Union Confederation, ang Pilipinas ay isa sa 10 pinakamasamang bansa sa mundo para sa mga manggagawa. Ibig sabihin, walang kasiguraduhan sa karapatan ng mga manggagawa. Maraming leader unionista ang ni-red tag, tinakot o tinanggal sa trabaho. Ang iba hindi makabuo ng unyon dahil sa takot at mahigpit na requirements ng gobyerno. Sa ilalim ng Labor Code, hindi rin pwedeng sumali sa unyon ang mga managerial o supervisory employees na minsan ay ginagamit na dahilan para hatiin at pahinain ang mga manggagawa. Ayon sa ulat ng Department of Labor, mahigit 70,000 labor inspections ang isinagawa mula 2022 hanggang 2025. Pero hanggang ngayon, marami pa ring paglabag. Kulang sa minimum wage, walang SSS o PhilHealth. Kontraktwal pa rin ang karamihan sa libo-libong manggagawa na matagal o taon na sa trabaho. Ang iba nag-o-overtime pero walang bayad at may mga sapilitan na pinag-overtime ng labag sa kalooban. At ang pinakamasakit? Madalas ang mga manggagawang ito ay laging huli o wala sa mga paayudang pinansyal ng gobyerno. Habang ang ilan ay nagpapakasasa sa kapangyarihan, ang mga tunay na haligi ng ekonomiya ay patuloy na nagsasakripisyo para lang mabuhay. Kaya mapapatanong ka na lang, paano uunlad ang bansa kung ang pundasyon nito ay pinapabayaan? Paano magiging maunlad ang ekonomiya kung ang manggagawa ay laging lugi? Sabi nga sa batas, may karapatan ang manggagawa. Pero kung batas lang ang may pake at hindi ang sistema, hanggang salita na lang ba ang lahat? Ikaw, ano sa tingin mo? Kasalanan ba ito ng gobyerno, ng mga kumpanya, o ng isang kulturang matagal ng bulok? I-comment mo sa ibaba dahil oras na para marinig ang boses ng mga tunay na bayani ng araw-araw, ang manggagawang Pilipino. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mo.